At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Taong Buwaya, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Baga apo, kumusta da kayo? Heto na naman ang Lola Sela ninyo at magkukwento na naman sa inyo. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa isang lugar na iniiwasan ng mga tao na nakatira sa lugar na ito. Lugar na puno ng kayamanan at kababalaghan. Kaya yan lang kayo mag-apo at sisimulan ko na ang aking kwento. Bili na po kayo ng buko Diyos. Bili na po. Bili na kayo. Kanina pa ako rito. Wala akong nabebentang buko Diyos. Sana may bibili para makabili ako ng bigas namin ni Inay at hindi kami gutumin. Bili na kayo ng buko Diyos. Ay, pabili nga. Magkano? Miss, pabili nga ng isa. Ha? Ay, salamat. May bibili na tinda ko. Ilang baso po ang bibili niyo, sir? Isa lang, miss. Yung malamig na malamig, ha? Para maibsan ng konti yung init. Sandali lang, sir, ha? Susukatan ko kayo. Ako rin, miss. Ito yung po, bayad sir. ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Sir, wala pa kasi akong benta eh. Wala akong isusukli dito sa pera ninyo. Huwag na. Sa'yo na yung sukli. Sige na. Nakakaya naman po, sir. Pasensya na talaga. Huwag ka nang maya sa akin. Naawa kasi ako sa'yo. Napansin ko kasi wala ka pang nabinta kahit isa sa paninda mo. Kaya sabi ko, magbuli naman ako, baka swerte ka. Sige, binta mo pa yan, yung paninda mo, ha? Sige na. Sir, sandali lang, sir! Ayun na siya. Hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. Sino kayang lalaking yon? Napakabait niya. Hindi na niya kinuha yung sukli. Kung sino ka man, maraming salamat sa iyo. Buko Diyos! Bili na po kayo ng buko Diyos! Malamig na malamig po ang benta ko. Bagong-bago po. Ha? Wala magdanta dito! Umalis ka dyan! Ay! May pulis. Pinapaalis ako. Lalayo na ako rito. Maghahanap ako ng ibang lugar na pagtitindahan ko ng buko Diyos. Sir, huwag niyo naman palis yung babae. Kawawa naman! Inay, nandito na po ako. May bigas na po tayong isasaing. Makakain na tayo ng hapunan, Inay. Salamat, anak. At nandito ka na. Gutom na ako. Gusto ko sanang magtrabaho, kaya lang hindi ako makatayo ng matagal. Nahihilo ako, anak. Inay, huwag niyo na pong pilitin kung hindi niyo kaya. Magpahinga na lang kayo. Ako na ang bahala. Sige na po. Pasensya ka na, anak, ha. Alam kong gustong-gusto mo rin makapag-aral, pero wala naman tayong pera. Patitirahan natin. Nagtitiis tayo dito sa maliit at lumang kariton na ito. Kasama ang mapaninda nating buko. Kung saan-saan tayo naabutan ng gabi, doon tayo natutulog. Nay, huwag niyo na pong isipin yan. Sandali lang po ha.
magsasaing na ako para maaga tayong makapaghapunan at hahanap tayo ng magandang lugar para magpalipas na naman tayo ng gabi. Siya nga pala, Inay, nakabili na rin ako ng gamot ninyo. Salamat, anak. Di bale, kapag gumaling ako, tutulungan kitang maghanap buhay para hindi tayo gutumin. Bili na po kayo ng buko juice. Malamig po ito. Bili na po kayo. Bili po. Bili po na kayo, ma'am. Ma'am, buko juice po. Pampalamig sa katawan. Ma'am. Ma'am, buko juice po. Hoy! Salbahi ka! Bakit mo kinatok ang salamin dahil sa sakya, David, ha? Kung mabasag yan, may pambayad ka ba, ha? Ha? Pasensya na po kayo, ma'am. Ito, bili kayo ng buko juice para maalis yung init ng katawan ninyo. Sige na po, ma'am. Hindi ako bumibili dyan. Baka may bakterya yan. Ayaw kong mapasukan ang germs. Dali. Akin na yung alkohol. Ito po, ma'am. Nakakadiri. Tayo na doon. Baka may dalang mikrobyo ang taong ito. Napakasungit naman ng matandang babaeng yun. Parang nandidiri sa akin. Ha? Teka! May nahulog siyang alahas. At mamahaling alahas to May diamond pa. Ito, pupulutin ko at isasauli ko sa kanya pag nakita ko siyang muli. Ha? May napakaraming pera pa pala. Pero makikita ko pa kayang matandang yun? Makikita ko pa kaya pag dumaan dito muli? Anak, may diamond ito. Mahal ang halaga nito, anak. Ang dami-daming pera. Saan mo ito nalapulot? Doon po sa kalsada, Inay. Nahulog po nung matandang babae na kausap ko. Ay naku, anak. Isauli mo ito. Siguradong hinahanap na niya ito. Talagang isasauli ko sa kanya, Inay. Pero malayo na siya Kaya itatago ko muna. Tapos kapag nakita ko ulit, sasabihin ko na napulot ko ang alahas at pera niya. Sige anak, ingatan mo ha. Baka mawala. Kailangang maisuulihan ka agad. Sige po, Inay. Ilalagay ko doon sa baul natin na lalagyan ng mga gamit. Kakaibang alahas ito, anak. Kung hindi ako nagkakamali, ang halaga nito ay 2 malalaking bahay. Ha? Ganun ba, Inay? Mahal pala ito. Siguradong hinahanap na niya ito ngayon. Di ba, Inay, bukas aabangan ko. Baka dadaan muli doon sa lugar na pinagbentahan ko ng buko juice. Mama, bakit parang ang init na naman ng ulo mong dumating? Galit na galit ka na naman ata. Paano di ako magagalit? Nawawala yung alahas kong banda ko pa sa lola mo. Pati yung kawiwidro ko lang na pera sa bangko. Nawawala.
Nagtataka ako kung paanong nawala. Saan mo ba inilagay, Mama? Nakasuot lang dito sa braso ko. Pero nang bubunot ako ng pera sa bulsa ko, hindi ko na malaya na nawawala na pala. Tapos, napansin ko lang na nawawala pati pera na noong pagdating namin doon sa parte. Baka naman doon nalaglag sa pinuntahan ninyong party, Mama. Tanong-tanong ninyo sa mga nakasalamuhan nyo doon. Hindi doon nawala ang perang yon at alahas, iho. Sabi kasi ni Dolly, pagbaba ko lang ng sasakyan napansin na raw niya na wala na yung alahas sa braso ko. Wala ka na bang naalala na pinuntahan bago ka pupunta sa party, Mama? Wala na, iho. Ay, naku, mahal ang alahas na yon. Ang halaga doon ay baka makapagpapatayo ka ng isang malaking bansyon. Mama, tignan mo doon sa loob ng sasakyan. Baka doon mo naiwan. Tinignan na ni Noli kanina, pero wala. Paano ko kaya mahanap yon? Tulungan mo ga ako, iho. Ano kaya kung ipagbigay alam natin sa buong bayan ng San Felipe na nawawala ang alahas mo at magbibigay tayo ng malaking pabuya sa sino mang makakapagbalik sa'yo? Sige, iho. Gawin mo na yan para mabalik sa akin ang alahas na yon. Namana ko pa sa lula mo. Hayaan na lang natin yung pera dahil marami pa tayong pera sa bangko. Inay, parang uulan na yata. Ayan ang lakas ng kulog. Napakaitim ng langit. Ay, oo nga eh. Sige, iligpit na nating lahat itong paninda nating buko. Mukhang malakas ito kapag ibinuhos niya. Nay, maghanap tayo ng masisilungan. Mababasa tayo dito sa kariton kapag wala tayong masilungan. Sige, doon sa bandaron. Parang may masisilungan tayo doon. Sige, Nay. Itulak na lang natin itong kariton. May kusari doon, Ilma. Parang hindi na nila ginagamit. Parang walang nakatira. Opo, Inay. Parang matagal nang iniwanan ng gusaling ito, Dito muna tayo, sisulong anak. Dito tayo magpapalipas ng magdamag. Sige po, Inay. Nay! Ayan! Bumuhos ng ulan! Papasok tayo sa gusaling ito! Tayo na, Inay! Sige, anak. Basa na ako! Tulak natin hanggang doon. Sige po, Inay! Natin. Basa na tayo. Basa na ako! Sige na. Inay! Pigilan tayong pumasok dito! Ay, nako. Huwag mo na silang pansinin. Mababasa na tayo. Sige na. Dumiretso na tayo. Bilisan natin. At mababasa na tayo ng ulan. Mama, gising pa pala kayo. Bakit hindi pa kayo matulog? Ay, paano ako makakatulog? Iniisip ko yung mga alas kong nawawala. Huwag kang mag-alala, Mama. Marami na akong pinakabit na nakapaskil at nandun na rin ang malaking reward na ibibigay natin sa sino mang makakapagbalik sa inyo ng mga alahas na yun. Hindi ko na inaasahan nga babalik pa sa akin ang mga alahas na yun, iho. Para tayong nasunugan ng isang malaking mansyon sa pagkawala ko ng mga alahas yun. Ay, sayang Huwag ka nang talaga. mag-isip ng negatibo, Mama. Magkakasakit ka lang. Huwag mo na kasi sa isipan mo. Kung wala pang magsasauli sa akin bukas, talagang wala tayong aasahan pa, iho. Lalo na sa panahong ito. Maraming mukhang pera.
aanhin nila ang pabuya sa halaga ng mga alahas na yon. Kung ikaw ba ang makapulot, isasauli mo pa ba sa may-ari? Sa bagay, may punto ka dyan, Mama. Pero malay nyo, baka yung nakapulot ay bobo. Hindi alam ang halaga ng mga alahas na yun. Ay, ewan ko lang iyo. Pero wala na. Hindi ko na inaasahan na mabalik pa sa akin ang mga alahas na yon. Wala na, iho. Umaga na pala. Napasarap ang tulog ko. Tanghali na. Napakahimbing ng tulog namin ni Inay dito. Gigisingin ko na si Inay. Nay! Nay! Kumising ka na po. Magtatanghali na. Elma. Tanghali na nga. Napasarap din ang tulog ko. Tinanghali tayo ng gising, anak. Oo nga po, Inay eh. Ang sarap palang matulog dito sa tabi ng lumang bahay na to. Ay, oo nga, anak eh. Ay, mamaya, dito tayo ulit. Sisilong, ha? Opo, Inay. Total, wala namang gumagamit sa bahay na to. Dito lang tayo sa tabi. Hindi na tayo papasok. Oo, anak. O sige, iligpit na natin tong hinigaan natin. Tapos maghanap na tayo ng makukuhanan na natin ng tubig para makapaligo na tayo. Ha, Inay? May tubig ng ulan na naipon sa mga dala nating timba at lata. Pwede na itong pampaligo. Ay, oo nga, no. O sige, mauna ka ng maligo, anak. At susunod na ako. Bili na po kayo ng buko juice! Buko juice po! Halos hindi na naman ako makabenta. Sana may bibili para makauwi na ako. Pagod na rin ako sa kakahabol sa mga sasakyan. Nagbabaka sakaling bibili sila. Pero hindi naman sila bumibili. Buko juice! Miss, nabili ulit ng buko juice mo. Ha? Ito yung lalaking bumili sa akin nung nakaraang araw na hindi na kinuhang sukli. Papalapit sa akin. Nahihiya ako sa kanya tuloy. Bigyan mo nga ako ng 3 buko juice. Ha? Baka buo na naman ang pera mo, sir. Wala akong panukli. Nakakahiya na naman. Hindi, may baril na ako ngayon. Ito ang 4 na buko juice. Ito. 3 lang ang bibilin ko. Hindi 4, miss. Mabubusog na ako niyan. Hindi ko na kaya. Hindi! Iuwi mo na itong isa. Libre ko na, sir. Ganoon ba? Salamat, ha? Ako nga pala si Rolly. Ikaw? Anong pangalan mo? Ako naman si Elma. Ang ganda pala ng pangalan mo, sir. Bagay sa'yo. Rolly. Sir Rolly, sige. Maiwan na kita dito, kasi may pulis. Sige, sige po. Sige. Mama, may magandang balita. Ha? Anong balita yan, Andrew Iho? Sabi ng isang kaibigan kong pulis, may napansin daw siyang isang babae na suot-suot na alahas, na kamukha ng alahas na hinahanap niyo. Ha? Sinong babae yan? Nakilala ba nila? Ha, Iho?
Malapit na ako sa lumang gusali. Nakabili na ako ng uulamin namin ni Inay. Sana hindi uulan ngayon para hindi kami bawasa. Nandito na pala ako. Nagsasaing na pala si Inay. Oh, anak, nandito ka na pala. Opo, Inay. Bumili na rin ako ng lutong ulam. Kaya pag naluto yung sinasaing nyo, kakain na tayo. Hoy, sandali lang. Ay. Mamang Pulis? Bakit po? Kailangan sumama ka sa amin sa presinto. Halika na, bilisan mo. Ano pong kasalanan ko, Mamang Pulis? Ano po? Wag po! Wag! Sasama kaya sa mga pulis si Elma? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taong Buaya, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.